Magigisa ako ngayon ng pansit-pansitan. Yung mga tinanim ko to sa paso. Ayan. Pag magigisa ako, tinatanggal ko lang tong mga buto. Ito yung mga buto niya, no? Ayan. So, ayan yung mga buto. Pwede pa kasi siyang pangtanim yan, no? Kapag mga itim na, tutubo na yan. So, ayan na yung ating pansit-pansitan. Gisa muna tayong rekado. Paminta. Tapos, sardinas na pula. Lagdag tayo ng tubig. Konti lang. Lagyan natin ng kalamansi. Ang hirap mag-video kapag walang tagahawak. So, ayan. 2 kalamansi yung ilalagay ko dito. Basta lalagyan siya ng kalamansi. Ayan. Sunod natin yung patola. Ouch! Ito yung patola. Tira lang to nung hinarvest ko doon sa garden. Nilagay ko sa ref. Ayan. Palambutin muna natin. Konting asin lang. Add tayo ng konting tubig. Ayan. Lagay na natin yung pansit-pansitan. Ayan. Hindi na ako naglagay ng ibang pangpalasa kasi iwas nga, diba? 1 year ko na nga palang niluluto yung pansit-pansitan tapos ginigisa ko. Yung pagbabago, dati kasi lagi akong nagkakaroon ng infection, UTI, ganyan. Kasi normal yan sa mga babae. Lalo na kapag bihira sa tubig. Tapos lalo na kapag may mga anak na. So nung kumain ako niyan, hindi na ako nakakabili ng mga antibiotics. Ayan. So, may mga mataas yung uric acid. Pwede to. Pero wag naman pa sobra. Nakain ako niyan mga once a week lang. Yung lasa niya, wala namang ibang kakaibang lasa. Parang ang siyang gabi. Parang kamote, ganyan. Minsan yung iba nilalaga. Pero ako, mas gusto ko yung may lasa. Kaya hinahalo ko siya sa pagkain or gulay. Or sa mga niluluto ko, kagaya ng sinigang, adobo. Pero mas bet ko yung luto na ganito kasi may sardinas. Tapos ayan, nung nilagay natin, akala natin madami, diba? Tapos nung naluto na siya, kukunti lang. Pwede kayo magpatubo sa mga paso para malinis. Tapos iakyat nyo lang siya sa mataas. So ayan, ito na yung ating ginisang pansit-pansitan with patola and sardinas. Ayan. Kain na tayo. Ayan, kain tayo. Ito meron tayong pansit. Bye! Kain na kayo. Mga anak ko ayaw kasi maanghang yung sardinas na nilagay ko.